Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Sa pusod ng Visayas, may isang lihim na kagubatan na hindi naaabot ng mga mapa. Isang lugar kung saan naninirahan ng mga halaman na hindi pa nasusulat sa mga aklat. At mga nilalang na sa kwento lamang naririnig. Ito ang simula ng kwento ni Andres. Isang lalaking handang suungin ng kahit anong panganib para sa pinakamamahal niyang asawa. Sa harap ng mahiwagang gubat, bitbit niya ang pag-ibig at pag-asa. Kung handa ka nang makinig at magpahinga, humiga ng komportable at ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingain ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Ang mahiwagang gayuma. Sa pusod ng isang malawak at luntiang kagubatan sa Visayas, may isang lalaking nagngangalang Andres. Nagsimula siyang maglakbay sa kagubatang ito 3 araw na ang nakakalipas. Layunin niyang hanapin ang 3 hindi pangkaraniwang sangkap na kakailanganin upang mabuo ang gamot para sa kakaibang sakit ng kanyang asawang si Ana. Kumpleto ang dalang mga gamit nito para sa pag-akyat ng mga bundok. Mayroon siyang isang malaking backpack na puno ng kanyang mga kakailanganin. Mga pagkain, tubig, tulugan, at iba't ibang tools o gamit tulad ng lubid, maliit na kutsilyo, isang lumang mapa, pati na isang kompas. Payat lamang ang katawan ni Andres, pero matatag at malakas ito. Kabaliktaran naman ito ng kay Ana, na lumaking sakitin at mahina ang katawan. Mula pa noong bata ito, lagi na itong dinadapuan ng sakit. Nasanay na lamang ito hanggang sa kanyang paglaki. Mabuti na lamang at lagi siyang gumagaling katagalan. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Sa hindi malamang dahilan, may kakaibang sakit ang dumapo kay Ana. Kakaiba ang mga sintomas nito, tulad ng pangingitim ng kanyang dibdib. Kung nasaan ang puso, doon nagmumula ang pagbabago ng kulay. Kasabay nito, ang maiitim na ugat na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Habang tumatagal, lalong nangihina si Ana. Matapos ang pagkonsulta sa iba't ibang doktor at ospital, walang sino man ang nakakilala sa sakit nito. Kung ano-anong gamot na rin ang kanilang nasubukan, wala rin ni isa dito ang gumana. Isang araw, sa loob ng kanilang bahay, biglang nahimatay si Ana. Naglalakad lamang ito patungo sa kanilang kwarto nang bumagsak ito pababa sa sahig. Dumating na ang pinakakakatakutang araw ni Andres. Ang araw na hindi nakakayanin ng kanyang asawa ang malubhang sakit. Laking gulat din ng kanilang anak, pati na si Manang Gloria, ang kanilang katulong at kasama sa bahay mula pa nung maliit pa si Andres. Si Manang Gloria ang nagsilbing pangalawang magulang nito simula nung lumuwas ito mula sa kanilang probinsya sa Visayas upang mamasukan sa pamilya ni Andres. Tunay na napalapit na rin ito sa kanilang pamilya. Kaya labis din ang pag-aalala nito nang masaksihan ang kalagayan ni Ana. Nakita niya ang pagsisikap ng mag-asawa na makahanap ng solusyon sa kanilang paghihirap. Sa isip niya, mayroong isa pang paraan na hindi pa nila nasusubukan.
Isang paraang nagmula pa sa kanilang baryo sa probinsya. Noong una ay nahihiya siyang imongkahi ito. Alam niyang hindi naniniwala si Andres sa mga ganitong bagay. Ngunit nang masaksihan niya ang pagbagsak ni Ana, naging buo na ang loob niyang sabihin ito. Sa kanilang baryo, may isang tradisyonal na medisina na ginagamit ng mga tao para sa mga sakit na hindi maipaliwanag. Mahirap hanapin ang bawat sangkap nito. Pero sa oras na makalap mo ang lahat ng ito, maaari kang makabuo ng isang napakalakas na gamot. Ang lahat ng sangkap nito ay matatagpuan sa mga makakapal na kagubatan sa paligid ng kanilang baryo. Ngunit hindi ito basta-bastang nakukuha. Bukod sa mapusok na mga daan, binabantayan din ito ng mga espiritu ng kagubatan. Sinisiguradong tanging ang tunay na nangangailangan lamang ang makakabuo nito. Alam ito ng lahat ng taga-baryo. At sa kanilang mahabang kasaysayan, marami na ang nabalitaang napagaling nito. Sa gulat ni Manang Gloria, agad na naniwala si Andres. Desperado na ito para sa kanyang asawa. At gagawin niya ang kahit anong paraan, mapagaling lamang ito. Ibinigay ni Manang Gloria ang lahat ng kailangang malaman ni Andres. Ang listahan ng mga sangkap, saan at paano ito makukuha, mga direksyon at payo, at ang isa pang importanteng detalye. Kailangan niyang hanapin ang matandang ermitanyo ng gubat. Ito ang makatutulong sa kanya upang buuin ang gamot. Agad namang naganda si Andres. Ipinagbilin niya sa kanyang pamilya at kay Manang Gloria si Ana at ang kanilang anak. Hanggang sa narating na niya ang nasabing gubat. Ngayon, pangatlong araw na ng kanyang paglalakbay. At kahit isa, wala pa siyang nahanap na sangkap. Paubos na rin ang mga dala niyang pagkain at tubig. Maging ang kanyang lakas at pag-asa, unti-unti na ring nauubos. At tila gusto na niyang sumuko. Nakaupo siya sa isang bato, pawis na pawis at nangangawit ng mga binti. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mapa. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang naglalakad at naghahanap. Sinusubukang sundin ang direksyon na binigay ni Manang Gloria. Pati ang binigay nitong mapa. Ngunit kahit sundin niya ito, hindi niya pa rin matunton ang kanyang hinahanap. Tila iba ang mismong lugar kumpara sa nakaguhit sa mapa. Hanggang sa natanaw niya na nakatayo sa isang bangin sa malayo ang isang matandang lalaki. Naaninag niya ang mahabang puting buhok at damit nito. Nang sinubukan niya itong pagmasdan ng maigi, bigla itong nawala sa kinatatayuan niya. Sa isang kurap, bigla itong lumitaw sa likod ng isang matandang puno. Dahan-dahan itong naglakad papalapit, dala ang mahabang tungkod nito. Parang isang malaking sanga mula sa isang mahiwagang puno. Ang tuktok ng tungkod na ito ay mas malaki kaysa sa ibaba. At sa loob ay may matatanaw na kinang mula sa isang maliwanag na hiyas. Hindi agad nakapagsalita si Andres. Pilit niyang iniisip kung totoo ang kanyang nakikita o guni-guni lamang dulot ng matinding pagod at gutom. Patuloy pa ring lumalapit ang matandang ermitanyo. Hanggang sa nagsalita ito. Nasaksihan ko ang iyong paglalakbay. Mula nang dumating ka sa masukal na kagubatang ito, nakita ko ang iyong determinasyon. Matapos ang ilang araw ng iyong paghahanap, napagdesisyonan ng kalikasan na pagbigyan ng iyong kahilingan. Pagkasabi ng matanda nito, biglang umugong ang lupa. Ang buong paligid ay biglang gumalaw. Ang mga puno, halaman, maging ang mga bato ay nagbago ng pwesto. Sa kanyang harapan,
isang daanan ang nabuo. Ipinagkaloob ng kagubatang ito ang tamang daan patungo sa mga nakatagong yaman nito. Ako ang magsisilbing gabay mo. Ngayon, magsisimula ang iyong tunay na pagsubok. Naway malagpasan mo ang mga ito gamit ang iyong puso at dalisay na hangarin. Laking gulat pa rin ni Andres sa pangyayaring ito. Ngunit ang paggalaw ng kagubatan ay sapat na napatunay upang paniwalaan niya ang sinasabi ng matanda. Nang matapos ang pagbabago ng kagubatan, sinimulan na ng matandang ermitanyo ang paglalakad. Buong loob naman itong sinundan ni Andres, bitbit ang bagong pag-asa sa kanyang puso. Parang may bagong lakas ang natagpuan niya mula sa kanyang sarili. Patuloy ang kanilang paglalakad. Inabot na sila ng 1 oras. Pero sa pagkakataong ito, parang may direksyon na ang kanyang paglalakad. Hanggang sa naabot nila ang isang asul na lawa. Sa ilang araw ng pag-iikot niya sa kagubatan, hindi niya natanawang napakalawak na katubigan na ito. Ang paligid ng lawa ay napupuno pa rin ng makapal na kagubatan. Sa gitna naman ito, may tila maliit na isla. Wala pang 1 metro ang lapad nito. At ang tanging naroon lamang ay bungkos ng isang kakaibang bulaklak. Para itong isang rosas na hugis bituin. Kulay asul ang mga dahon nito, tulad ng salawa. Ang mismong bulaklak naman nito ay kulay kahel. At may mahinang kinang sa gitna na parang piraso ng liwanag ng buwan. Tunay na kakaiba ang itsura nito. Ngayon lamang nakakita si Andres ng ganitong klase ng halaman. Noong una ay puno ng pagdududa ang kanyang isipan. Kung totoo nga ba ang mga sangkap na ibinilin sa kanya. Ngunit nang makita ang bulaklak ng lawa at buwan, unti-unting naging bukas ang isipan niya sa mga bagong bagay. Talaga palang napakalaki pa ng ating mundo. Napupuno pa rin ito ng napakaraming hiwaga at mga bagay na hindi pa natutuklasan ng madla. Bulong ni Andres. Nang magising siya mula sa pagkahanga, agad niyang sinubukang lapitan ito. Plano niyang languyin ang lawa patungo sa gitna nito. Kampante naman siya sa kanyang kakayahang lumangoy. At kahit hindi niya alam kung ano ang nasa ilalim ng nasabing lawa, walang pag-aalinlangan pa rin siyang sumuong dito. Ngunit siya ay agad na naharang ng daan-daang metro ng malamig na tubig sa pagitan niya at ng maliit na isla. Ang lamig nito ay hindi pangkaraniwan. Agarang nagyayelo ang anumang dumampi dito. Sa paglubog ng paa ni Andres, agad itong nanigas at naging kulay asul. Sa pag-ahon naman ito, agad ding natutunaw ang nagyelong bahagi. Gayunpaman, malaking hadlang ito upang maabot ni Andres ang unang sangkap. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang matandang ermitanyo. Ang bulaklak sa gitna ng lawa ay makapangyarihan. Ito ay nilikha ng gubat upang magbigay ng nakakagamot na elemento. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nabuo ang lawa sa paligid nito. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng bulaklak mula sa mga hindi karapat-dapat makuha ang kapangyarihan nito. Paliwanag ng matanda. Ang bulaklak ng lawa at buwan ay may sariling kamalayan. Pagpapatuloy naman ito. Ang hangad nito ay busilak na kalooban at payapang isipan. Abutin mo ito at ang bulaklak ang mismong lalapit sa iyo. Habang pinoproseso ito ni Andres, tinanong niya ang matanda kung paano niya ito maaatim. Sumagot naman ang matandang ermitanyo. Ang puso mo ay nababalot ng pangamba. Ang isipan mo ay napupuno ng pagdududa.
Hindi lamang sa mahiwagang kagubatang ito, kundi sa iyong mismong lakas at kakayanan. Hindi maiaalis sa isip ko ang paghihirap ni Ana. Ang buong paglalakbay na ito ay higit sa kaya kong nguyain. Ang kagubatang ito ay labis na mapanganib para sa isang tulad ko. Sagot naman ni Andres. Bilang gabay, inilahad ng matandang ermitanyo ang diwa ng kagubatan. Kailangan mo lamang maupo at magnilay. Pakinggan ang nilalaman ng iyong isipan. Hayaang dumaan ng anumang ingay. Parang mga ulap na umiihip padaan sa iyong isip. Nakatagalan ay siguradong lalagpas palayo. Paglagpas ng may ingay na ulap, subukan mong panatilihin ang katahimikan. Tandaan, pagpapatuloy ng matanda, ang bawat pagsubok ng kagubatan ay ginawa upang malagpasan. Ang tanging hangad lamang nito ay makatulong habang pinananatili ang balanse ng kalikasan. Pag-aalinlangan namang sumunod si Andres. Kailanman ay hindi niya pa nasubukang mag-meditate. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang bag at naupo sa gilid ng lawa. Mariing ipinikit ang mga mata, pilit na huminga ng malalim at naglabas ng mabigat na buntong hininga. Sa bagong katahimikang kanyang nararanasan, dumaloy ang lahat ng hindi magandang boses na naririnig niya sa kanyang isipan. Mga boses na nagsasabing dapat na siyang sumuko. Habang pinakikinggan nito, isang bagong boses ang lumitaw. Hindi siya sigurado kung kanya ba ito o galing sa lawa. Ang tunog ng mga munting alon sa kanyang harap ay mistulang nagsasalita. Sa isip niya, ito ay nagkakaroon ng kahulugan. Magtiwala ka sa iyong sarili. Hanggat nananatiling busilak ang iyong kalooban at iyong ginagawa ang abot ng iyong makakaya, matatamasa mo kung anuman ang nararapat mong makuha. Bulong ng bagong boses. Sa pagtanggap niya ng mga salitang ito, gumaan ang kanyang kalooban. Parang agad siyang naliwanagan. Ang masamang boses ay agad na nadaig at nawala. Sa pagkakataong ito, labis na nagliwanag ang bulaklak sa gitna ng lawa. Kasunod ng kakaibang kinang, dahan-dahan itong lumutang at unti-unting lumalapit patungo sa dulo ng lawa sa direksyon ni Andres. Hindi hinahabol ang kapayapaan. Patahimikin ang isipan, baguhin ang pananaw sa buhay, at mismong kapayapaan ang lalapit sa iyo. Huling paliwanag ng matandang ermitanyo habang pinagmamasdan si Andres at ang lumulutang na bulaklak. Kusang dumapo naman ito patungo sa kamay ni Andres. Parang isang regalong bukal na ipinagkaloob ng kagubatan. Labis ang tuwa ni Andres. Kahapon ay halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit ngayon, matagumpay niyang nakuha ang unang sangkap. Dahil dito, may bitbit siyang bagong sigla sa puso. Ang inakala niyang imposible, ngayon ay naging posible. Lumalalim na ang gabi. Ang paligid ay lalong napupuno ng dilim. Ang liwanag ng buwan ay unti-unti nang nawawala mula sa pagitan ng malalaking dahon sa itaas ng mga puno. Iminungkahi ng matanda na bukas na muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa di kalayuan ay naghanap sila ng pwestong matutulugan. Sa kabilang panig ng lawa, mayroong maliit na kapatagan. Doon ay nag-ayos si Andres ng simpleng matutulugan para sa kanilang dalawa. Nakakuha naman sila ng pagkain mula sa mga puno sa paligid. Ang mga nakakatakot na puno, kapag tinignan mong mabuti, ay punong-puno pala ng sigla
at buhay. Parang masayang nagbibigay ng sariling mga bunga nito. Nakakuha siya ng ilang piraso ng mansanas mula sa isa sa mga ito. Ang tamis nito ay kakaiba. Lasa dito ang umaapaw na sustansya. Sa unang kagat pa lamang, parang bumabalik na agad ang lakas ni Andres. Pagkatapos kumain, naramdaman din niya ang pagod mula sa matagal ng paglalakbay. Bumigat ang mga mata nito at marahang nakatulog habang nakasandal sa katabing puno at nakabalot sa baon niyang kumot. Ang matandang ermitanyo naman ay tila bumubulong sa gilid. Nag-oorasyon pang proteksyon nila ni Andres mula sa anumang ligaw na hayop ang lumapit. Nang banggitin niya ang huling salita mula sa orasyon, isang mahiwagang globo ang bumalot sa kanilang kinatatayuan. Dahil dito, payapang nakapagpahinga ang dalawa. Pagsapit ng umaga, bago pa tuluyang lumitaw ang araw, agad na naghanda si Andres. Sa kanyang paggising, naramdaman niya ang bagong lakas na harapin ang mga bagong pagsubok. Pagdilat pa lamang niya, nakatayo na agad ang matandang ermitanyo at nakahanda ng maglakad muli. Dali-dali namang nagligpit si Andres at hinabol ito. Muli silang naglakad sa kalaliman ng gubat. Ngayon naman, isang mahiwagang ibon ang kanilang hinahanap. Isang katutubong agila na kinikilala ng bawat nilalang ng gubat. Ang balahibo nito ang pangalawang sangkap na hinahanap ni Andres. Matapos ang isa, dalawa, hanggang 3 oras ng paglalakad, narating nila ang isang napakalaking puno. Ang lapad nito ay singhaba ng isang maliit na gusali. Sa tuktok ng pinakamatandang puno sa kagubatan, naroon ang pugad ng agila. Muling paliwanag ng ermitanyo. Akyatin mo ito at makukuha mo ang iyong hinahanap. May bagong kasiguraduhan sa kilos ni Andres at agad niyang sinubukang akyatin ang dambuhalang puno. Niyakap niya ng mahigpit ang katawan nito. Kumakapit ng mahigpit sa bawat butas at pilit tinutungtungan ang bawat awang. Isa-isa ang hakbang hanggang sa maabot niya ang kalagitnaan ng puno. Nang panandaliang sumilip siya sa ibaba, natanaw niya ang layo ng kanyang inakyat. Siguro ay nasa 30 metrong taas na ang kanyang narating. Ngunit mas mahaba pa dito ang kailangan niyang akyatin patungo sa tuktok. Muli niyang itinuloy ang pag-akyat. Ang bawat kilos ay dahan-dahan. Siniguradong nakakapit ng maayos bago magtungo sa susunod na hakbang. Nararamdaman niya na rin ang pangangalay ng kanyang katawan. Pero hindi ito alintana ni Andres. Isang bagay lamang ang nasa isipan niya sa pagkakataong iyon. Ang makuha ang kailangan niya sa tuktok. Napansin naman ito ng matandang ermitanyo. Muli, bumulong ito ng mga kakaibang salita. Isang orasyon para pagtibayin ang katawan ni Andres. Ang bisa nito, mararamdaman niya ang ngalay pero hinding-hindi ito panghihinaan. Ngayon, nakasalalay na lamang ang tagumpay ni Andres sa kanyang determinasyon at tibay ng kalooban. Lumipas ang 1 oras. Patuloy ang pag-akyat ni Andres. Ngayon ay lagpas na siya sa taas ng karaniwang puno sa gubat. Unti-unti na niyang natatanaw ang kabuuan ng kagubatan. Sa tuktok naman, nakikita niya na rin ang palaki ng palaki na pugad ng agila. Dito, napagtanto niya na kung ang pugad nito ay singlaki ng isang simpleng bahay, marahil ang agila na naninirahan dito ay ganito rin kalaki. Pero hindi ito naging dahilan upang mag-alinlangan si Andres.
Buong loob niyang tinuloy ang pag-akyat hanggang sa narating niya ang mismong pugad nito. Sumilip siya ng marahan, iniiwasang makita ng anumang laman ng pugad. Iniiwasang makita ng anumang laman ng pugad. Sa kanyang pagtingin, napansin niyang wala dito ang malaking ibon. Ngunit mayroong mga sisiyo na singlaki ng kalabaw. Mistulang natutulog ang mga ito habang hinihintay ang pagbabalik ng kanilang inahin. Nakaisip naman si Andres ng isang ideya. Dahan-dahan siyang tumabi sa likuran ng mga ito. Nagtatago gamit ang dayami ng pugad at ang malalaking katawan ng mga sisiyo. Lumipas ang maraming minuto. Tahimik pa rin naghihintay si Andres sa loob ng pugad. Maya-maya, nagising ang mga sisiyo at isa-isang nagtiririt. Kasunod nito, ang malakas na pagaspas sa hangin. Senyalis ito na paparating na ang matandang agila. Naghanda si Andres sa paglapag nito. Paglapit nito, nagbigay ito ng pagkain na dala niya sa kanyang tuka. Isa-isa niya itong ibinigay ng direkta sa bawat tuka ng kanyang mga anak na sisiyo. Nagabang si Andres ang tamang pagkakataon upang makabunot ng isang sariwang balahibo. Tsumempo siya ng saktong kaguluhan upang hindi ito mamalaya ng mga ibon. Sa ilalim ng kanyang matibay na paghinga, humugot siya ng isang balahibo sa likuran ng agila nang may malakas at mabilis na puwersa. Pinakamaliit na balahibo lamang ang kanyang kinuha. Ngunit kasing laki na agad ito ng kanyang bitbit na backpack. Panandalian namang umurong ang likod ng ibon sa pagkahila ng balahibo nito. Parang nakiliti sa nangyari. Pero matapos ang ilang sandali, pinagsawalang bahala na rin ito ng agila. Matagumpay na nakuha ni Andres ang ikalawang sangkap. Ngayon, ang natitirang gawain na lamang ay ang pagbaba mula rito ng ligtas. Hinintay niyang muling umalis ang agila upang makalabas sa pugad. Matapos ang halos isang oras, muli itong lumipad palayo. Naiwan ang mga sisiyo na muling mahimbing na natutulog. Dahan-dahan, gumapang si Andres paalis dito. Sa pinakababa ng punong ito, nandoon pa rin ang matandang ermitanyo, nagbabantay. Kahit malayo sa tanaw nito ang tuktok ng puno, alam pa rin niya ang buong pangyayari. Mistulang may mata ito sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Tapos na ang ikalawang pagsubok ni Andres, kaya tinulungan niya itong bumaba. Inangat niya ang kanyang malaking tungkod at marahang ikinaway sa pabilog na paraan. Kasunod nito, ang paglutang ni Andres pababa ng napakataas na puno. Nang muling makarating sa lupa, naglabas ito ng malaking buntong hininga. Ngayon lamang siya nakahinga ng maluwag mula noong nagsimula ang pagsubok. Nang mawala na din ang orasyon ng ermitanyo sa kanya, unti-unti niyang naramdaman ang kabuuan ng kanyang pagod sa pag-akyat. Bumagsak ito sa lupa at panandaliang humilata. Binabawi ang kanyang paghinga at sinusubukang muling ipunin ang lakas. Habang nagpapahinga ito, nagsalita ang matandang ermitanyo. Ang pagsubok na ito ay hindi basihan ng lakas, kundi pasensya. Ang iyong layunin ay hindi basta-basta makukuha kung hindi mo ito bibigyan ng pagtsatsaga. Tulad din ng pag-abot ng tao sa kanilang mga pangarap, hindi ito mabilisan. Isang mahabang paglalakbay ang iyong tatahakin. Ang mahalaga ay patuloy kang umaakyat patungo rito. Kahit mabagal at paisa-isang hakbang, ang importante, ikaw ay umuusad sa tamang direksyon. Nang marinig ito ni Andres, lalo siyang nabuhayan ng loob. Bumangon ito
at tila handa na agad para sa huling pagsubok. Walang pagsasalitang sumang-ayon naman ang matanda. Sa isip niya, hindi siya nagkamali sa taong kanyang ginagabayan. Nang makatayo si Andres, muli silang naglakad sa gitna ng masukal na kagubatan. Sa pagkakataong ito, mabilis nilang narating ang sunod na destinasyon. Umabot sila sa dulo ng isang matarik na bangin. Sa ilalim nito, may rumaragasang ilog. At kapag tinignan mo itong mabuti, may mga isdang sumasabay sa agos. Tumatalon ito paangat ng tubig at makikita mo ang kanilang malalaki at matatalim na ngipin. Ang pangatlong sangkap na iyong hinahanap ay ang tubig na nanggagaling sa ilog na ito, paliwanag ng matandang ermitanyo. At nang matapos niya itong sabihin, bigla itong naglaho ng parang bula. Nagulat si Andres sa biglang pagkawala ng matanda. Hindi niya pa tuluyang naiintindihan kung paano niya ito magagawa. Muli niyang tinignan ang peligrosong ilog. Ang malakas na agos nito, ang mga isdang patuloy na nakaabang sa kaibabawan nito. Dagdag pa rito, ang mataas na distansya sa pagitan nila. Mula sa kinatatayuan nitong bangin hanggang sa ilog sa madilim na ilalim. Paulit-ulit niyang nililingon ang paligid, puno ng takot at konting taranta. Pero matapos ang ilang sandali, bigla itong tumalon sa bangin, pabagsak sa ilog. Pabagsak sa ilog. Sa kanyang paglubog sa ilog, tila nawala ang mga nakakatakot na isda. Mabilis naman siyang dinala ng agos. Wala siyang nagawa kundi magpadala rito. Sa di kalayuan, natanaw niya ang dulo ng ilog. Babagsak ito patungo sa isang talon. Ngunit hindi pa rin siya hinahayaan ng ilog na makaahon mula rito. Hanggang sa tuluyan itong inagos papunta sa ilalim ng talon. Patuloy naman ang pagsigaw niya mula sa tuktok ng talon hanggang sa paglubog niya sa batis sa ilalim nito. Pag-ahon niya mula rito, natanaw niya ang isang munting paraiso. Ang malinaw na batis ay napaliligiran ng magagandang halaman. Sa kabilang panig ay may malawak na bukirin na may hile-hilera ng iba't ibang makukulay na bulaklak sa ibabaw ng napakaluntiang damuhan. Sa kabila naman ay napupuno ng malalaki at maliliit na mga batong na babalot ng mga lumot. May mahinang agos ng tubig ang dumaraan sa pagitan ng mga ito pabalik sa batis. Nagsisilbi itong natural na pansala ng tubig. Sa kanyang harap, muli niyang nakita ang matandang ermitanyo, mistulang nakaabang sa kanyang pagdating. Ang huling pagsubok ang pinakamadali. Hindi nito sinusubukan kung wala kang takot. Bagkus, sinusubukan nito kung ano ang kaya mong gawin sa kabila nito. Dahil hindi kawalan ng takot ang basihan ng tunay na katapangan. Ang tunay na matapang ay puno ng takot. Ngunit kailanman ay hindi nagdalawang isip gawin kung ano ang tama. Lalo na para sa iyong minamahal. Paliwanag ng matanda. Naluha ang mata ni Andres nang marinig ito at mapagtanto na makakamit na niya ang inaasam na gayuma para sa kanyang asawa. At bago pa niya makalimutan, sumalok siya ng tubig sa batis gamit ang baon niyang tubigan. Iniabot niya naman ito sa matandang ermitanyo, kasama ang iba pang mga sangkap. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Ang bulaklak ng lawa at buwan, ang balahibo ng matandang agila, at ang malinaw na tubig ng nakatagong batis. Pagtanggap ng matanda, agad niyang sinimula ng preparasyon. Habang taimtim siyang pinapanood ni Andres, naupo ito at inilatag ang mga sangkap. Iniangat niya ang kanyang palad at isang mahiwagang mangkok ang lumitaw sa ibabaw nito.
Isinali niya ang tubig ng batis papunta rito. Ito ang magsisilbing katawan ng gayuma, bulong nito. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang malaking tungkod at itinuro sa bulaklak. Pagkabulong nito ng mga bagong orasyon, umangat ang bulaklak patungo sa ibabaw ng mangkok. Maya-maya, kusa itong umikot-ikot at napiga. May malapot na katas naman ang tumulo mula rito. Pumatak-patak ito patungo sa mangkok. Ito ang magsisilbing puso at diwa ng gayuma, isa pang bulong nito. Sunod, kinuha niya ang malaking balahibo ng agila at pinanghalo ang dulo nito sa mangkok. Ito ang magsisilbing buto ng gayuma na magbubuo sa mga sangkap. Patuloy na paliwanag ng matanda. At sa paghalo niya, namuo ang asul na kulay nito. Isinali niya naman ito patungo sa isang maliit na bote ng salamin. Nang mapuno ang lalagyan, agad niyang tinakpan ang bote gamit ang kahoy na takip. Si Andres ay patuloy na nanonood sa buong prosesong ito. Namamangha sa bawat nakikita. Nang iniabot sa kanya ang bote, umagos ang tuwa sa kanyang katawan. Sa kanyang palad, naroon ang pinaghirapan niyang gamot. Kumikinang at parang umiilaw sa liwanag. Ngayon, makakauwi na ako pabalik sa iyo, Ana. Magiging okay ka na. Maluhaluhang banggit nito sa sarili. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at umakto na itong paalis. Nagpasalamat siya sa matandang ermitanyo sa lahat ng naitulong nito. Sa kanilang pamamaalam, humabol ng isa pang orasyon ng matanda. Sa isang iglap, napadpad sila sa dulo ng kagubatan. Ang kagubatan naman ay unti-unting bumabalik sa naunang itsura nito. Tila muling nagsasara ang lagusan patungo sa nakatagong anyo at mga kayamanan nito. Kasabay nito, ang muling paglaho ng matanda. Biglang bumalik sa dati ang lahat at mistulang walang nangyari. Pero bitbit pa rin ni Andres ang lahat ng pinagdaanan niya sa kagubatang ito. Ang lahat ng pinagdaanan niya sa kagubatang ito. Parang ibang tao ang lumabas kumpara sa pumasok rito. Matapos ang huling sulyap sa kanyang likod, mabilis na siyang naglakbay pauwi sa kanilang tahanan. Sa kanyang buong biyahe, mahigpit niyang hawak ang bote ng salamin. Iniingatan niya ang gamot na ito higit pa sa kanyang buhay. At sa wakas, narating niya ang kanilang bahay sa Kamaynilaan. Sinalubong naman siya ng kanilang anak, pati na rin ni Manang Gloria. May tuwa sa kanilang muka dahil sa ligtas na pagbabalik ni Andres. Ngunit puno pa rin ng pag-aalala dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Ana. Nang biglang ipinakita ni Andres ang gayuma na matagumpay niyang nakuha, halos magtatatalon sa tuwa si Manang Gloria. Alam niya kung gaano ito kahirap kunin. Agad naman silang dumiretso sa kwarto kung nasaan si Ana. Para itong nahulog sa isang walang hanggang pagtulog. Ang katawan nito ay napuno na ng itim na ugat. Kung walang ibang gagawin, ay hindi na ito muling magigising. Dali-dali, binuksan ni Andres ang bote at marahang pinainom kay Ana. Matapos ang ilang sandali, unti-unting nawala ang maiitim na ugat na nakapalibot sa kanyang katawan. Kasunod nito, dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Sa pagdilat ni Ana, agad na napuno ng luha at ngiti ang buong bahay. Ang lahat ay ligtas at ngayon ay malusog. Ramdam nilang wala nang panganib ang nakaabang. Sa wakas, babalik na sa dati ang kanilang pamilya. Ngunit si Andres, habang buhay ng bitbit ng mga aral na natutunan niya mula sa kanyang paglalakbay.
Pansin naman ito ng buong pamilya. Tila iba ang tindig nito. Mas sigurado ang mga galaw at desisyon. Lalo itong naging padre de pamilya. Handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. At doon nagtatapos ang paglalakbay ni Andres. Isang paglalakbay ng tapang at pag-ibig. Mula sa pusod ng kagubatan hanggang sa muling pagkabuhay ng pag-asa, natutunan niyang ang tunay na mahika ay nagmumula sa puso ng isang taong handang lumaban para sa kanyang minamahal. Ngayon, tahimik na ang gabi. Ligtas na si Ana. Payapa na ang pamilya. Kaya tipikit mo na ang iyong mga mata, damhin ang katahimikan at hayaan mong ang kwento ni Andres ay magsilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na gubat, palaging may ilaw para sa pusong marunong magmahal.